Sisimulan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad sa matagal nang nakabinbing 2017 Flood Control Master Plan para sa Cebu. Ito ay matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Tino. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang pagpupulong kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at National Irrigation Administration Administrator Eddie Guillen. Katuwang din ang mga kinatawan mula sa regional at district offices ng DPWH Cebu upang pagplanuhan ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng master plan. Pero ngayon, tama na yung yung meeting, sabi nga namin, execute na tayo. Execution na tayo. So nandiyan na naman yung mga plano na. Pero this time around, we will execute it the right way. That's why we are getting Sec Babes to help us, Admin Eddie. Ayon kay Secretary Dizon, sisikapin nilang tiyakin na sa pagkakataong ito ay maayos na maisasakatuparan ang proyekto na plano rin nilang isapubliko sa Cebu sa susunod na linggo. We will start already now. Ito nga, unfortunately, hindi na-implement lahat. Konti lang o halos walang na-implement. Instead, ang na-implement, puro mga revetment, mga dike, o may mga iba pa nga doon nakasama pa eh. Ang nasabing master plan ay binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA mula taong 2013 hanggang 2017 sa panahon ni dating Secretary Singson. Ipinaliwanag ng dating kalihim na hindi lamang sa flood control nakatuon ang master plan, kundi sa kabuuang water resources management. The other components include watershed protection, yung water impounding so that you're able to maximize the amount of surface water for potable water supply, for irrigation, hydro, and even tourism. No? And this has been proven by NIA Administrator that it can be done. Dagdag naman ni NIA Administrator Guillen, malaking tulong sa mga magsasaka ang pagtatayo ng mga upstream water impounding dams na magpapalakas sa food security ng bansa. Meron nga kaming bagong natapos na naman sa may Mahayag Dam, sa may Mindanao. 10 months lang ginawa yon. So, tama yung sinasabi ni Sec Vince, kapag gagawin mo ng tama at saka yung intensyon ay para naman sa karamihan, palagay ko maraming matutuwa po dito at maraming matutulungan. Samantala, dagdag ni Secretary Dizon na bahagi rin ng plano ang mas mahigpit na pagpapatupad ng no-build zones o mga lugar na bawal tayuan ng mga bahay at gusali. Nakita natin dun sa Talisay na maraming mga communities halos nasa river na sila. Hindi sa river bank, that is technically the river. Kung titignan nyo, yung area kung saan may mga nasirang mga bahay, hindi yun riverbank, parte yun ng river mismo. So, kasama sa mga magiging rekomendasyon natin is talagang gawing no-build areas na yun. Tiniyak ng kalihim na hindi lamang sa Cebu ipatutupad ang proyekto, kundi sa buong bansa upang matiyak na nagagamit ng tama ang malaking bahagi ng pondo ng DPWH para sa flood control. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.